So, manalangin muna tayo. Lord, maraming salamat po sa oras na to. Napapasalamat po kami sa biyaya mo. Papasalamat kami na pangunahan mo kami, Panginoon, na ikaw po manguna sa amin at alam namin na nandito kami para makarinig na iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, na yung word na to ay maging klaro, Panginoon, kapag ibinigay po namin sa mga anak mo, Panginoon. Hipuin mo mga puso, Panginoon. Thank you, Lord, that everything will be, Father God, na magbibigay ng hope, encouragement sa bawat. We surrender to you. Holy Spirit, have your way. In Jesus' name, amen. So, ang topic pa rin po natin, stay full of praise. Part 3 po tayo. So, maganda yung nagpapasalamat tayo sa Panginoon, di ba? Sining madalas nagpapasalamat sa Panginoon? Di ba? Alam mo, ito'y ugaliin natin nagpapasalamat kasi ito'y magbibigay sa atin ng tayo ay lumalakas, tayo ay, kung ano mang mga problema pinagdadaanan natin, alam natin na siya lamang ang pwedeng sumagot sa atin. In Psalms 34 verse 1, sabi niya, I will bless the Lord at all times, and His praise shall continually be in my mouth. Ibig sabihin, yung praise niya, sabi, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Ibig sabihin nito, continually. Lagi mo siyang pinipraise at all times. Sa ano mo, problema mo o sa blessing mo. Hindi lang pag nabibless ka, dun mo lang siya continually pinapasalamatan. Kaya every day, hindi sometimes. Sabi niya, I will bless the Lord at all times. At all times, i-praise mo siya. I-praise mo siya paggising mo pa lang sa umaga. I-praise mo siya sa mga binibigay niyang biyaya sa iyo. Lagi mo siya. Lagi, ibig sabihin palagi. Hindi lang yung parang, minsan tayo, okay, thank you Lord sa food. Minsan doon lang natin siya pinapasalamatan sa food. Minsan nga, pag nag-birth ka na di ba? Doon mo lang, thank you Lord. Di ba? Tama, di ba? So, pero sabi, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Yun yung sabi niya. So, praise center on acknowledging and celebrating the character and nature of God. And we express it through thanksgiving and gratitude. Paano mo siya thanksgiving, di ba sa pamamagitan ng salita mo, magpasalamat ka. Alam mo, sa totoo lang, yun lang nang pwede mo isoli sa Panginoon magpasalamat ka. Sino yung nagpapasalamat dito? Di ba? Nagpapasalamat ka kasi save kang nakarating dito. Nagpapasalamat ka, hindi ka na-traffic. Nagpapasalamat ka, may parking ka. Di ba? Nagpapasalamat ka, yung kasama mo, yung pamilya mo na nagsimba. Nagpapasalamat ka na yung pinupuri, kasi sabihin, sama-sama kayong nagsisimba. Di ba? Nagpapasalamat ka, sabay kompleto ang pamilya mo. Nagpapasalamat ka, may trabaho ka. Nagpapasalamat ka, yung sa asawa mo. Minsan tayo reklamo ng reklamo. Magpasalamat ka kung anong meron ka. Maliit man yan o malaki. Start. Sabi niya, I will bless the Lord at all times. Di ba? At all times. Praise Him continually. In your mouth. Ibig sabihin, continually. May 3 points po tayo na sasabihin na. Thanksgiving. Even pag may problema ka, nagpapasalamat ka na. Kahit hindi mo pa nakikita yung kasagutan. Hindi mo pa nakikita yung solusyon. Nagpapasalamat ka na sa Kanya. Hindi parang, hindi ka marunong Minsan nga, pag meron na lang nagbigay sa'yo, hindi ka marunong magpasalamat Mari, may nagsabi sa'yo, parang sabi, ang ano mo yata ngayon, ang payat-payat mo. Minsan hindi ka pa marunong magpasalamat pag pinupuri ka. Alam mo, dapat salamat O kaya pag may nagbigay sa'yo ng chocolate, magpasalamat ka. Hindi para, bakit ito lang binigay mo? Chocolate pa. Dapat man lang Toblerone. O dapat man lang, yung mga sneakers man lang. Bakit ito? Magsalamat ka. Hindi kayong reklamo ng reklamo. Tinga, may nagbibigay sa'yo Kahit chocolate yan. Pero masarap naman yun. Diba? So, 3 points. Praise has the power
power to multiply what you choose to recognize. Number 2, praise can unlock miracles in your life. Number 3, if you forget yesterday miracle, you struggle to believe for tomorrow. Yan po yung ating ano. Number 1 po ito, praise has the power to multiply what you choose to recognize. Ibig sabihin, awareness. Diba, awareness ka. The spiritual term of awareness is revelation. Alam mo na yung kailangan may maging aware ka. Diba, yung aware, importante yan eh. Minsan, alam mo naman na aware ka naman sa kasalanan mo eh. Ini-ignore mo lang. Tama, no? Aware ka naman, pero ini-ignore mo. Parang, hindi totoo. Ayaw ko yan. Pero alam mo naman, even yung salita ni Lord, aware ka naman eh. Aware ka naman, di ba? 5:30 ang service eh. Pero nalilate ka. Hindi ka tuloy nakakapag-worship. Tama, di ba? Pero, kapag concert yan, nako, unang-una ka pa, nagpupunta doon, hindi ka nalilate. Pero pag praise and worship 5:30, wala akong pinatatamaan po ha. Sinaano ko po yung aware. Di ba? So, aware naman tayo. Kahit sa sin, aware ka naman. Kahit naman sa pagpasok mo, aware ka naman. Alam mo naman, 8 o'clock ang pasok mo sa trabaho, pero umaalis ka sa bahay nyo, 7:30. Alam mo minsan te-text ka, asan ka na? On the way na. Pero nasa bahay ka pa. Di ba? Alam mo naman, aware ka. So, kailangan mong, di ba natin yun eh? Awareness that God has already surrounded you with favor and provision. Sabi sa Psalms 5:12, the righteous are surrounded with God's favor and provision. Alam mo, yung aware mo na, alam mo, pagpapalain ka naman ng Panginoon eh. Yung favor niya nandyan na, aware ka naman. Di ba? Yung favor. Gusto mo ng favor, ng provision. Di ba? Pero aware ka naman, bibigay ng Panginoon yan. With grace. Sabi sa God's grace abounds toward you, having all sufficient in all things. Alam mo yung grace nandyan ng Panginoon. Grace the Lord nandyan. Hindi kanya pinababayaan. Kahit, di ba, yung pagka-save mo, by grace of God, not in your own good works. Hindi mo kailangan paghirapan. Di ba? Ginawa mo sa grasya ng Panginoon. By His grace. Aware ka naman dyan sa grasya niya. With kindness, mabuting Diyos. Psalms 136 verse 1. Give thanks to the Lord for He is kind. His love endures forever. Mabuti ba ang Diyos sa'yo? Ay, parang hindi. Mabuti ba ang Diyos sa'yo? Alam mo, sabi sa John 10:10, the devil come to steal, kill, and destroy. Yun yung trabaho ng kaaway. Anong Diyos? Siya ay nagbibigay na masaganang buhay. Pero minsan kahit Christian, madalas, pag makikipag-usap, alam mo, kaya ako ganito kasi pinarusahan ako ng Diyos. Pero sabi ng word ni Lord, John 10, the devil come to steal, kill, and destroy. So ano may kaaway? Sino may gawa ng kaaway? Puputulan ka ba ng Diyos ng paa? Sinasabi natin, God is good all the time. Pero pag may problema ka, sinusubukan ako ng Panginoon eh. Hello? Hindi po tayo tinetest ng Panginoon. Ang tinetest niya po sa atin yung faith po natin, yung obedience po natin. Diba? Kaya wag mo sasabihin na, pinutulan ako. Hindi. God is good. Sabi sa James 1:16, every good gift comes from God. Lahat ng mabubuti ay galing sa Kanya. Diba? Hindi, sabihin, ang sakit ba galing sa Diyos? Ay nako, hindi sumasagot lahat. Ang sakit ba ay galing sa Diyos? Ang paghihirap ba ay galing sa Diyos? Kailangan founded tayo that God is good all the time.
founded ka. Ayan o, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of light, with whom there is no variation or shadow of turning. So lahat ng mabubuti ay yan ang galing sa Panginoon. Kaya kailangan natin i-renew yung ating mind. Renew yung God is good. Hindi ka binibigyan ng sakit ng Panginoon. Hindi ka paghihirapin ng Panginoon. Ang Panginoon ang siyang nagpapagaling. Ang Panginoon siya nagbibigay ng prosperity sa bawat isa. Ang Panginoon siya ang nagpapayaman sa inyo. Sino gustong yumaman? Ay, parang hindi lahat gustong yumaman. Sige, ano. Na kahit hindi tayo naging mabuti, mabuti siya sa atin. Totoo lang, kahit hindi ka mabuti, ang Diyos mabuti pa rin sa'yo. Kahit kulang yung pagmamahal mo sa Kanya, ang Diyos mamahalin ka niya ng buong buo. Ikaw nga, minsan hindi pa 100% ang pagmamahal mo sa Diyos eh. Pero ang Diyos, 100% yung pagmamahal niya sa'yo. Diba? Kaya, ang Panginoon, ganun siya. Mabuti siya. He is the same yesterday. God, yesterday, today, and forever. His plans for you, hindi magbabago. Hindi niya sasabihin sa'yo, Tessa, 50% lang yung plans ko sa'yo. Tessa, bukas hindi ka, ngayon blessed ka, bukas hindi. Hindi magbabago yung pagpapala ng Panginoon. He is the same yesterday, today, and forever. Pag pinagpala ka ng Panginoon, pagpapaling ka niya ng forever. Sinong gustong pagpapalang forever? Hindi lahat. Sige. Isa pa. Sinong gusto yung pagpapala ng Panginoon forever? Yan. Pagpapalain ka kayo ng Panginoon. Yung healing niya forever. Restoration niya forever. Breakthroughs niya forever. Freedom niya forever. Ngunit kung hindi ka aware sa kabutihan ng Diyos, ang tangi nating makikita ay or focus mo ay kung anong wala ka. Kung ano ang sira at kung ano ang kulang. Kapag yun ang focus mo, hindi mo makikita talaga kung ano ang meron ka. Anong meron ka ngayon? Anong meron ka? Isa naghahanap ka nung wala ka. Kung anong meron ka, pasalamat mo sa Panginoon. Kung anong meron ka, family mo, meron ka. Asawa mo, meron ka. Trabaho, meron ka. Pagkain, 6 times a day ka pa nga kumakain eh. Meron ka. Pasalamat mo yun. Pinagpapala ka ng Panginoon kung anong meron ka. Awareness of God blessing. Show yung photo po natin. Ayan, ito. So, di ba pagpapasok ka sa bahay, madilim. Di ba parang may switch yan, di ba? Kung titignan mo, 6 yan. Andyan na lahat. Pero ikaw, ang bubuksan mo, isa lang. Di ba? Ang nangyayari, kung sala lang yan, yung bubuksan mo, yun ang sala lang. Paano yung kwarto mo? Yung bathroom mo? Siguro nagtitipid ka. Di ba? So, anong nangyayari? Hindi ka aware. Ibinigay na ng Panginoon sa'yo yung lahat ng switch para i-activate mo. Kaya lang, hindi mo binubuksan. Aware ka naman. So para magkailaw sa CR, sa kusina, kailangan mo buksan lahat 'yan para pagpalain ka ng Panginoon. Yung kanina, kinahanta natin, umuulan ng pagpapala. Yung iba, umuulan ng pagpapala. Parang malungkot. Di ba kung gusto mo ng umuulan ng pagpapala, kakantahin mo siya, i-declare mo siya. Nagpapasalamat ka na umaapaw, umuulan ng pagpapala. Sinong gusto niyo dito ng umuulan ng pagpapala? Very important, the awareness that God has already provided everything for you. You only need to switch on every blessing through praise. Thank you, Lord, for my healing. Thank you, Lord, for my wisdom.
Kailangan mo magpasalamat ka na sa ibibigay ng Panginoon sa'yo. Hindi yung parang hindi mo pa alam. Revelation and awareness comes through His Word. Saan malalaman to? Revelation and awareness, malalaman mo sa salita ng Panginoon. Dito, buksan mo yung Bible mo. Hindi lang Bible mo, meron ka namang meron ka ng cellphone, may app na, di ba? Dapat hindi ka ng tamarin magbasa. Psalm 68 verse 19, Blessed be the Lord who will daily loads us with benefit, that God of our salvation, Selah. The Lord daily loads us with benefits. Sa araw-araw, pinupuno ka ng Diyos ng pagpapala. Tingnan mo yun, pinupuno ka ng pagpapala na yun. Daily. Diba? Daily, araw-araw, pinupuno ng pagpapala. Sino gusto mo pinupuno ka ng pagpapala? Pinupuno ng Diyos ng pagpapala, ang pagmamahal. Di ba yung pagmamahal? Sino gusto dito? Pinupuno yung rep mo ng pagpapala. Di ba? Hindi tubig, ha? Baka kala nyo tubig. O nga, pastora, binubuo mo ng pero tubig naman. Hindi. Punong-puno yung rep mo ng pagpapala. Na pag kumuha yung anak mo, ay, meron pa. Punong-puno ng chocolates. Punong-puno ng kung ano-ano. Ng karne, ng chicken, lahat punong-puno. Sa araw-araw, pinupuno ka ng Diyos ng pagmamahal. Sa araw-araw, pinupuno ka ng Diyos ng pagpapatawad. Sa araw-araw, pinupuno ko ng Diyos ng wisdom. Sa araw-araw, pinupuno ka ng Diyos ng joy. Di ba? Sa araw-araw, pinupuno ka ng Diyos ng kapayapaan. Sa araw-araw, pinupuno ka ng Diyos ng kahabagan. Sa araw-araw, pinupuno ka ng grace ng Panginoon. Sa araw-araw, pinupuno ka ng Panginoon ng kalakasan. Pinupuno ka niya. Kaya pinapasalamatan mo yung mga ganon. Thank you, Lord, for my joy. Thank you, Lord, for my peace. Hindi nabibili ang joy at peace. Pasalamat mo. Not just weekly. Not only when life is smooth. Even on hard days, binibigyan ka ng Diyos ng kalakasan para makayanan mo ang iyong pinagdadaanan. Even on ordinary days, even on days you feel down, binibigyan ka niya ng pag-asa. Ano gagawin mo lang? Magpasalamat ka. Magpasalamat ka kahit hindi maganda yung sales mo na alam mo magto-turn around to ng malaking sales and collection. Diba? Magpasalamat ka na. Hindi ka magbumukmuk. Alam mo, sa totoo lang, pag nagmukmuk ka, may mangyayari ba sa'yo? Wala. Anong gawin mo? Start to praise God. Sige, let's declare. Alam mo, masanay tayo mag-declare kasi yung words may power, di ba? Powerful, di ba? O sige, magdi-declare tayo ha. Hindi yung declaration, thank you Lord, parang hina-hina, hindi naririnig. O sige, sabihin natin, araw-araw, ayan, very good. Ayan. Ang pagpapala ng Diyos sa buhay ko ay umaapaw. Parang hindi kayo excited. Sabihin niyo, araw-araw, ang pagpapala ng Diyos sa buhay ko ay umaapaw. Dapat maging excited kayo. Umaapaw ng pagpapala. Sino gusto dito umaapaw ang pagpapala? Wow, very good. Umaapaw ang pagpapala sa bank account nyo. Umaapaw ang pagpapala sa collection nyo. Umaapaw sa pagpapala sa sales nyo. Umaapaw sa pagpapala ang sweldo nyo. Umaapaw sa pagpapala ang ATM nyo. Sinabi ko na lahat, ha? O dapat sa inyo marinig yan. Gusto mo nang umaapaw. Thank you, Lord, for my breath in my lungs. Di ba? Thank you that you calm my thoughts. Thank you for the door that opened. Thank you for the door that remain closed because you are protecting me. In Jesus' name, amen. So declare, thank you, Lord. Magpasalamat ka na agad.
Kahit hindi mo pa nakikita yung sagot ng problema mo, kahit hindi mo pa nakikita ng sagot ng kagalingan mo, kahit hindi mo pa nakikita ang sagot ng provision, magpasalamat ka na. Hindi ibig sabihin walang problema pag Kristiyano ka na. May problema. Pero ano yung key? Ano yung sagot? Magpasalamat ka. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. Rejoice always. Sabi, rejoice. Always. Sabi nga na, pray without ceasing. In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus for you. In everything, give thanks. Magpasalamat ka. In everything, give thanks. Magpasalamat ka sa asawa mo. Magpasalamat ka sa anak mo. Magpasalamat ka sa boss mo. Magpasalamat ka sa kaklase mo. Magpasalamat ka sa lahat ng mabubuting ginawa ng Panginoon sa'yo. Hindi puro complain, murmuring. Sometimes, magpasalamat ka sa maliliit na bagay ng ginawa ng Panginoon sa'yo. Yung mga milagro. Sometimes we pass 10 small miracles while waiting for our breakthrough. Big breakthrough. Dream car, dream house, dream salary, dream promotion or position, dream business. Hindi mo buo ang pasasalamat natin hanggang hindi natin ito nakukuha. Walang masamang mangarap. Huwag lang natin kalimutan magpasalamat ng buong puso sa Diyos na maliliit na milagro. Ano ba yung mga maliliit na milagro ng Panginoon sa'yo? Pasalamatan mo. Di ba? Magpasalamat ka na. Hindi yung parang magpapasalamat ka pa lang pag nabili ko na yung magandang bahay ko. Pag nabili ko na yung dream kong kotse. Pag nakapag-travel na ako, magpasalamat ka pa lang kahit maliit lang yan. Ikaw ba? Kwari, yung asawa mo ba, pag hinanda ka ng almusal, nagpapasalamat ka ba? Small things lang yun. O kaya, yung anak mo, nagpasalamat ka ba sa kanya kung may binigay sa'yo? O yung mabuting sinabi sa'yo ng boss mo, nagpasalamat ka ba? O kapitbahay mo, nagpasalamat ka ba? Na binigyan ka ng ulam, nagpasalamat ka ba? Kailangan mong matutunang magpasalamat kahit maliit na bagay. Paano ka pagpapalain ng Diyos kung hindi ka marunong magpasalamat sa maliit na bagay? Di ba? Paano ka magpapasalamat? O kaya, magpasalamat ka sa sweldo mo na natatanggap mo. Hindi ka reklamo ng reklamo. Sinong gusto ng malaking pagpapala dito? Kaya lang, di ka marunong magpasalamat sa maliit na pagpapala. May nagbigay sa'yo ng 100. Hindi ka marunong magpasalamat. Di ba? Gusto mo, million agad. Pero magpasalamat ka sa maliit na bagay. Hindi yung parang nagpapasalamat ka agad. Pero kapag malaking bagay na yan, magpapasalamat ka. Minsan nga, sinusamba mo pa eh. Pero magpasalamat ka kahit maliit yan. Alam mo, may ma-attend na 3:30 dito. Pero ako din, ginagawa ko yun eh. Pag parking daw, mahirap di ba pang parking? So, punong-puno. Pero naghintay siya doon. Pwede naman siyang umalis na, wag na. Pwede naman siyang, ano ba yan? Doon na lang ako, malipat na lang ako na. Pero alam mo, sabi niya, thank you Lord for favor na magkaroon ako ng parking. Alam mo, doon sa hinihintayan niyang lugar, nagkaroon ng parking. Lumabas, tapos doon siya nakapag. Yun, simple, pero powerful. Pasalamat ka na doon sa maliit na bagay na yun. Naalala ko nung kami ni Pastor James, yung sasakyan namin, tora-tora, hindi pa kami pastor, tora-tora yung sasakyan namin na Isuzu. Parang sa totoo lang pangit siya, lumang-luma. So si Pastor James, lininilisan niya yun. Talagang pinapakintab niya pa, lagi siyang nadideclare, thank you Lord for Land Cruiser.
Ay, kung ganun, ano ba to? Sabi ko, parang minsan sasabihin ko, wala naman tayong pambili ng Land Cruiser. Pero nagpapasalamat siya. Pero kung titignan mo, pangit talaga. Kung ako nga, yung anak ko nga, pag hinahatid namin sa school, tumatakbo, tumatalon. Parang, di ba, parang sasabihin nila na, hindi ko sasakyan yan. Ayaw ng mga klase niya makita yung sasakyan na yun. Pero ito si Pastor James, talagang bumibili pa siya ng mga accessories para gumanda. Pero kahit bilihan niya, pangit pa rin. Ganun ka pangit. Diba? Ganun ka pangit talaga. So sasabihin niya, thank you, talagang nagano siya. Pero alam mo, pinagkatiwalaan siya ni Lord. Nagkaroon siya nga ng Land Cruiser. Pero saan nag-umpisa? Nagpasalamat siya sa maliit. Minsan mapapasalamat ka sa maliit eh. Meron kaming pinuntahan na wake, last Friday lang. Sa Kabuyaw. Punta kami doon. So kung titignan mo, nag-wake si Kuya Mart. Si Kuya Mart, si Simon at ako, nagpunta tsaka si Nika. So ngayon, sabi ko, ano ba yan, Kuya Mart? Parang, parang bukid na yan Parang, hindi ba tayo naliligaw? Sabi ko ganun sa kanya. So si Kuya Mart, may dinaanan kami, parang walang dumadaan na kotse. So si Kuya Mart, napakabait. Tapos, so may isang tricycle, mga sigay, mga tao yata doon. So, ang gagawin ni Kuya Mart, aatras siya. One way lang yata yun, hindi naman namin alam eh. So, yung ways ang may kasalanan. So, ngayon, pangalawa na naman, ganun na naman. Aatras na naman siya. Nung pangatlo na naman, ganun na naman aatras. So, ang ginawa ni, pwede siyang mainis. Pwede kaming mainis din talaga. Kasi sabi na, ano ba yan? Tama ba itong pinuntahan natin? Ano ba itong wake na pinuntahan natin? Ang layo-layo. Bakit bukid? Nakakatakot. Diba? Ano ba yan? Pwede namin sabi, Kuya Mart, ano ba yan? Bakit? Sige, umano ka na. Pero hindi siya. Ito, grabe to. Gustong-gusto namin kasama kasi napakapasensyoso. Talagang lahat padadaanin niya. Di ba, Papa siya? Ang sabi niyang ganon, di nakadaan kami. Ang sabi niyang ganon, sabi niya, sige, kuya, ikaw na ang yung sa tricycle, ikaw na mauna. Sabi niyang ganon. So sabi niya, ikaw na mauna. So sinundan namin, nakaraan. Sabi ko, Papa na, Kuya Mart, talaga bang, ito ba talaga yung pupuntahan nating wake? Kasi talagang liblib, parang liblib talaga siya. Walang katao-tao talaga. Pero alam mo, pagpunta namin dun sa patay, nag-wake si Pastor Jim, napapasalamat sila. Napapasalamat sila. Kung yung Diyos, kami nga tuwan-tuwa, nagpapasalamat sila kung yung Diyos pa natin, tayo mismo ay nagpapasalamat, mas tuwan-tuwa siya sa atin. Yan, simple lang. Nagpunta lang kami sa wake, nag-wake kami, pero nagpapasalamat. Minsan nakakalimutan natin magpasalamat Pag-gising mo palang sa umaga, anong ginagawa mo? Nag-FB, nag-TikTok, o kaya nag-Instagram. Ano ba uso ngayon? Ano ba? Instagram, di ba? Tinitingnan mo yung mga post ng mga kaibigan mo. Ano na ba ang narating nila? Ano na ba yung pagkain na pinost nila? Parang si Yayi, di ba? Nagpo-post na. O ano kaya yung mga update ng mga nasa FB? Yun yung ginagawa mo. Hindi ka man lang nagpasalamat sa Panginoon. Busy ka agad sa FB mo. Mga messenger mo, yung mga nag-message sa'yo. Ay mo, importante, pag-gising mo sa umaga, thank you, Lord, for another day. Thank you, Lord, that I am alive. Yung iba, hindi na nagigising. Magpasalamat ka sa Panginoon. Meron kaming pinag-pray, na-stroke siya, galing siya sa ibang bansa. So, nung una, siyempre na-stroke, talagang iba yung stroke niya. Hindi siya nakapasok, di ba? So, pero in the process, ginagawa niya yung part niya para makalakad siya, makabalik siya uli. So, ang ginagawa, step by step. Ginagawa niya, nagte-therapy siya. Pero nasa isip niya, baka hindi na ako tanggapin sa trabaho. Kasi na-stroke na ako. Paano na kami? Pero alam mo, gusto ko attitude nila Tuwan sila, makahakbang lang siya, maalis lang yung makakain, nagpapasalamat, thank you Lord, sa miracle ko.
Thank you, Lord, na nakakalakad na ako, wala na akong tungkod. Magpasalamat ka. Ngayon, last week lang, alam nila na hindi na makakapasok. Tumawag yung boss niya na pwede ka nang bumalik, pero hindi na yung katulad ng dati na position niya. Pati sweldo niya bawas. Pero titignan mo, ano ba yan? Minsan tayo ganun reklamo tayo Magpasalamat ka kasi kinuha ka pa. Di ba? Tinanggap ka pa. Magpasalamat ka kasi mapoprovide mo pa yung pangangailangan ng pamilya mo. Ano ang kailangan mo? Magpasalamat ka. Hindi mo kailangan na kailangan mag-demand ka. Hayaan mo si Lord ang kumilos. Na magpasalamat ka, Lord, hindi babalik ako. Na dodoblehin mo kung ano yung nanakaw ng kaaway sa akin. Magpasalamat ka na dodoble yung sweldo mo. Pero minsan tayo, yun, alam mo na, ngayon pumapasok na siya. One reason why people cannot praise God because of comparison. Di ba? Comparison is a trap from the enemy. Ninanakaw nito ang joy at pasasalamat sa puso mo. It whispers that your blessing are significant. Example, nasa top 10 ka naman. Pero sa eskwela, nasa dean list ka naman. Buti pa si bakit siya? Bakit siya highest honor? Bakit ako nasa top 10 lang ako? Alam mo, huwag mong pakinggan kung ano ang sinasabi ng kaaway. Magpasalamat ka kasi nasa top 10 ka, nasa dean list ka pa. Hindi nagrereklamo ka. Nagpasalamat ka at pasado ka. Kasi nag-aaral ako, tuwan-tuwa ako pag stress na ako Oo. Papasalamat ako kasi okay na sa akin yung basta pasado ako, ayoko nang umulit. Di ba? Stress sa akin, wag lang ako 5. Kasi 5, baksak yun Yung stress, okay na sa akin. So, napapasalamat na ako. So, marunong ka magpasalamat. Wag mong i-compare huwag ka mag-comparison. Kaya minsan yung iba, young people, yung insecurity. Kailangan kong gawin to. Kailangan magpakita ako na mataas ang grade ko. Kaya doon tayo na-insecure Kailangan establish ka who you are in Christ. Kung sino ka kay Christ. Magpasalamat ka. Thank you, Lord, sa grade ko. Thank you, Lord, na hindi ako palayok. Kung hindi, pasado ako. Comparison tricks you into feeling like you're behind instead of seeing that God has placed you exactly where you need to be. Napag-iwanan na ako ng asinsado na sila. Run on your own race. Fix your eyes on Jesus. Hindi pa unahan yan. Yung nananatili at hindi nag-quit na ang winner. Shift your perspective. Count your blessing. Peace will return. Count your blessing. Ano ba yung mga blessing mo? Count of your blessing. Count yung blessing na nabibili mo gusto mo. Nakakapag-travel ka. Buo ang family mo. Di ba? Ano count of blessing? May mga anak ka, nakakapag-aral. Count of your blessing. Kahit simple na blessing ang count your blessing. Huwag mong tignan yung mga past mistake mo. Tignan mo yung magagandang ginawa ng Panginoon sa'yo. Gratitude doesn't mean life is perfect. It means God has kept you in the rating. Pinangangalagaan ka ng Diyos habang hinihintay mo ang iyong breakthrough. Minsan ang sakit ng Pilipino o sakit ng tao, waiting. Mainipin. Sino dito mainipin? Di ba? Ay, wala. Perfect church. Walang dito. Di ba? Ako, minsan meron akong ganun. Gusto ko ngayon na darating. Minsan yung prayer mo, gusto mo, Lord, ngayon na dumating. Lord, bakit hanggang ngayon wala pa yung prayer ko? Ay, wala pa yung sagot yung prayer ko. Minsan ang natin, waiting. Sabi mo sa katabi mo, wait. Baka hindi ito yung hindi ito yung perfect timing. Mag-wait ka. Wait ka sa promotion mo. Huwag kang kaya nalilate siguro yung yung promotion mo, murmuring, complaining.
Kahit di mo pa nakikita, thank you Lord for promotion. Wait, may perfect timing ang Panginoon. Alam ko si Elisha, kagagraduate lang niya eh. Pero matagal siyang di ba? Tagal siya nag-aral. Pero ito yung tamang panahon na nag-graduate siya. Nagpasalamat siya kay Panginoon. Wait ka. Waiting ka. Huwag ka magmadali. Minsan pag nagmamadali ka, hindi pala yun. Minsan nagmamadali ka, Lord, bakit wala pa yung blessing ko? Eh, baka sabihin ni Lord, hindi mo pa kayang mag-handle ng blessing na malakihan. Ay, hindi mo pa kayang magkaroon ng responsibility na bigger. Di ba? Ang nangyayari sa'yo, gusto mo ngayon na. O kaya minsan, gusto ko na magka-boyfriend, mag-girlfriend. Eh, hindi mo pa kaya. Hindi mo pa kaya mag-handle sa isang relationship. Parang tumahimik kayo It means you were shaped in the stretching. Hinubog ng Diyos ang iyong character sa gitna ng pagsubok. Yung waiting, na-stretch ka Alam mo, gusto ko na-stretch ako Kasi pag mabilisan, walang yung sabihin, kailangan may sabihin maganda pag na-stretch ka. Pag na-stretch, parang, Lord, ang tagal-tagal naman ang healing ko. Pero may binigay ng milagro ang Panginoon sa iyo I-stretch mo na lang. Mag-wait ka na lang for full recovery mo. Lord, ang tagal-tagal naman ng pagbabago ng anak ko. Baka ikaw mismo kailangan mo din magbago as a parent. Pero wala sa New Life Childhood yan. Luke chapter 16 verse 10, whoever can be trusted with little can also be trusted with much. Acknowledge what already is. Magpasalamat ka kung anong meron ka. Our pressure should be, Lord, Jesus, help me to notice what you already have done. It's about shifting your perspective. Baguhin mo ang iyong pananaw. Be appreciative with little things. Palitan mo. Renew your mind. Appreciative ka. Hindi complaining. It tells God, I see it. It tells God, I honor you. I honor what you have done. What you recognize, you begin to treasure. Bigyan mo ng halaga ang maliliit na bagay. Parang baby step, small step, half step. Maliit man pero may progress at makikita yung mga tao. Di ba pag Christian ka, narinig niyo yung testimony nung di ba, nung isabihin yung bata na nagbago, yung parent, yung nanay daw niya, yung iniwan daw siya, tapos yung tatay niya nakulong. Pero may nag-invite sa kanya na isang Youth Connect natin sa Youth Connect, at sabi niya, nung una, parang nahihiya ako kasi Catholic daw siya, yun ang sabi niya. Tapos sabi niya, nung umattend siya dito sa church na to, sabi niya ganon, nagpapasalamat ako at na-attend ako at nag-change yung lives ko. Ako 16, 17 years old. Sabi niya, habang nagwo-worship ako, nagpapasalamat ako at na-encounter ko si God. Alam mo, marami napapasalamat na parents Kung walang church, napapasalamat sila kasi buti na lang may church. Saan pupunta yung anak ko kung walang church? Kasi hindi naman namin, kaya parents, kapag isama niyo sila sa youth, join them sa Youth Connect. Kasi para makapag-encourage. Ayaw mo yun, yung church importante, kasi ito yung nagbibigay ng, sabihin, nakakarinig na salita ng word ni Lord. So may buhay. Number 2, praise can unlock miracles in your life. In Jonah chapter 1, alam natin si Jonah, di ba, nilamon siya ng malaking isda dahil siya ay nag-disobey. Ayaw niya kasing, sabi ni Lord, dito ka pumunta. Ayaw niya doon. So ngayon, ang ginawa sa kanya, kinain siya ng malaking isda. Pero sabi niya ganon, Lord, ang baho-baho dito. Lord, ayaw ko naman yung pinapagawa mo. Lord, ano ba yung nangyayari sa akin?
Minsan may ganun tayo eh. Alam mo, yung Panginoon, hindi na move sa emotion. Hindi na move si Lord sa feelings mo. Namumove lang ang Panginoon kapag ikaw ay nagpapasalamat. Kaya napapasalamat, sabi niya, ayoko dito saan, ang baho-baho dito, parang isda. Di ba yung sino naglilinis ng isda dito? Mabaho ang hasang, di ba? Napakabaho. So bituka na, sabi niya. Sumisigaw siya sa Diyos, sinasabi lahat ng problema ang pinagdadaan niya. He was complaining to get God's attention. Like, God, this is unfair. God, sabi niya, Lord, wala ka bang pakialam sa akin? Minsan tayo ganun eh. Lord, wala ka bang pakialam sa akin? Lord, unfair ka eh. Ba't di mo yung iba sinasagot mo? Bakit yung akin di mo sinasagot? Alam mo naman nandito na ako, ba't ganyan ka pa rin? Pero hindi na-move si God. Ngunit hindi nakuha na attention ng Diyos, manatili siya sa sitwasyon na yon. Sabi sa verse 9, nagbago ang puso niya, pati salita niya. Ito sabi sa Jonah chapter 9, but I will shout of grateful praise, will sacrifice to you. What I have vowed, I will make good. I will say salvations come from the Lord. Anong sabi niya? Sa gitna ng trouble, difficulties, I will praise you and give thanks to God. May problema ka mang pinagdadaanan, anong sabi? I will praise you and give thanks to God. May sakit ka man nararamdaman ngayon, magpasalamat ka na pagagalingin ka ng Panginoon. May problema ka sa provision, alam mo, may ipoprovide ng Panginoon. He will supply your need. He is your provider. Ito ang sabi ni Jonah, thank you, God, you are still in control. Thank you for your mercy. Thank you that you did not bring me this far to leave me. Thank you that what you have started in my life, you are able to complete. Ano ba ang tugon ng Diyos? Jonah chapter 2. And the Lord commanded the fish and it vomited Jonah onto dry land. Anong ginawa? Niluwa siya. Pero anong ginawa niya? Binago niya yung puso niya. Di ba? Oo, sa verse 10. Di ba, ang nangyari, binago niya. Anong ginawa? Nagpasalamat siya. Gusto pala ng Panginoon marinig yung papasalamat mo, no? Chapter number 3. If you forget yesterday miracle, your struggle to believe for tomorrow. Ang kabutihan ng Diyos sa iyo ay noon at buhunan. Para sa ngayon at bukas, huwag mong kalimutan. Lagi mong alalahanin. Sabi niya sa Psalm 77 verse 11, I will remember the words of the Lord. Surely I will remember your wonders of old. Remind yourself that God is faithful. Tapat ang Diyos. Palagi mo i-remind ng Panginoon, you're still alive. Tapat ang Diyos, hindi kanya pinabaya, hindi kanya inaman. Tapos na ang pandemic, di ba? You're still here, you're still alive. May trabaho ka pa rin. Buo pa rin ang pamilya mo. Na-promote ka pa. Binigyan ka pa ng Panginoon ng bahay, ng kotse, o anumang material na kailangan mo. Kailangan mo mag-testify. Nag-testify ka sa goodness ng Panginoon. Pinagyayabang mo. Siya yung pinagyayabang mo na sinasabi mo yung faithfulness, yung goodness. Anumang pinagdaanan ko, nandyan ang Panginoon. Hindi niya ako iniwan, hindi niya ako pinabayaan. You remind yourself that the devil is a liar, sinungaling ang kaaway. You remind yourself that faith is alive. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos na sinasamba mo, ang Diyos na pinupuri mo ay makapangyarihan. Hindi siya patay, buhay ang Panginoon mo. Kaya pag kumakanta, ibig sabihin nagsusurrender ka, nagpapasalamat ka sa lahat ng biyaya ng binigay ng Panginoon sa'yo. Sa buhay mo, sa anak mo, sa asawa mo, sa trabaho mo. Testifying is more than telling a story. It's aligning yourself to the truth again. Binabalik ka nito sa katotohanan. It's declaring that if He did it before, He will do it again. Alam mo, ang Diyos, kung ano yung ginawa niya dati sa'yo, gagawin niya. He will do it again and again and again and again. Yung miracle na yon. Yung miracle na yon. Alam mo, gusto ko sabihin sa iyo, yung mga past victories mo, i-remind mo yung sarili mo.
Kung dati naranasan ko to, alam ko, Panginoon, nararanasan ko ulit itong victory na to sa buhay ko. Yung kasagutan mo. Remind yourself. Kailan ka ba pinabayaan ng Diyos? Kailan ka ba niya iniwan? Di ba nandiyan siya lagi? Hindi ka niya pinabayaan sa mga victory mo. Ikaw nalilimutan mo siya, pero ikaw hindi ka niya kakalimutan. You don't need a new miracle to testify. You only need to speak the last one. Don't wait for a perfect moment to praise Him. Praise Him now. To speak its honor to Him. To remember is glorify Him. Count them, speak them out, write them out. Let your children know the God who carried you. Let your friends feel the weight of what He has done. Don't edit your testimony so much that it loses its power. Now, I want you to close your eyes. Ayan. Gusto ko na magtaas ka rin ng kamay at magpasalamat ka sa mga biyayang binigay ng Panginoon sa'yo. Now, ikaw mismo, in your own words, nagpapasalamat ka sa mga biyayang binigay ng Panginoon sa'yo. Baka hindi mo nasasabihin, Lord, thank you for everything. Diba? Magpasalamat ka. Buksan mo yung bibig mo. Diba? Magpasalamat ka sa Kanya. Yun lang ang pwede mong ibigay. Yun lang ang pwede mong ibalik sa Panginoon. Yung magpasalamat ka na kahit may bagyo kang pinagdadaanan, nakatindig ka pa rin sa pamamagitan ng salita niya. Nagpapasalamat ka sa lahat ng biyaya niya. Nagpapasalamat ka dahil ikaw ay nagbago dahil sa Kanya. Nagpasalamat ka. Alam ko naman, marami tayong papasalamat Pero you start telling to God that, I thank you, Lord. Na buo ang family ko. I thank you, Lord, na nandiyan ka. Declare your gratitude to God. Yan, declare. Kasi maganda mag-declare ka. Kung hindi mo ginagawa yun, start now to declare the goodness of God in your life. The faithfulness sa buhay niya. Ayan, amen, amen. Gusto ko lahat tayo tumayo. Gusto ko i-declare po natin to. Alam mo, sanay tayo mag-declare Kasi ito yung powerful pag nagdi-declare ka. Hindi yung parang, yung iba kasi hindi sanay, di ba? Pero pag nagdi-declare ka, that is prayer. Pag nagdi-declare ka, inalam mo kung sino ka kay Christ. Nagdi-declare ka, nagpapasalamat ka sa salita ng Panginoon. Sige po. Iano po natin. Sabihin po natin lahat Lakasan po natin, hindi parang, Heavenly Father. Parang ikaw na lang ang nakakarinig. Di ba? Ang gusto ng Panginoon, marinig niya yung dinideclare mo. Sabihin natin, Heavenly Father. Sige po, lakasan po natin. Buksan niyo po yung mga bibig niyo. Di ba? Pero pagkanta ng wordly yan, ang lalakas ng ano niyo. Di ba? Ang lalakas ng boses niyo. Pag concert niyan, humihiyaw kayo. Diba? Hoo! Hoo! Pero pag kay Lord, Heavenly Father, faithful. Hindi marinig. Pero yung mga, malalakas. Sige. Apat pag nandito kayo pag nagdi-declare, kailangan malakas ang boses nyo. Alam mo yung parang, yung devil, yung parang, ang ingay-ingay nyo. Nabibingay yung devil pag nagdi-declare ka. Hindi ba Heavenly Father, hindi ka marinig-rinig. Lalakasan natin para mabingi yung kaaway. Sige. Heavenly Father, faithful one, worthy of honor and praise. Thank you for giving us breath this morning. Thank you for the strength in our bodies. Thank you, clarity in your minds. Thank you for every battle you brought us through. For every blessing we saw. And even the ones we did not recognize. Holy Spirit, open
Open my spiritual eyes. Help me to see the blessing you have already prepared for me. May I never go blind to your daily mercy. And or take your goodness for granted. In the mighty name of Jesus, I declare I will not forget the blessing that carried me through. I walk in divine clarity. I walk in thanksgiving. I walk in the authority you have given me. I rebuke every lying spirit that whispers lack. I reject the trap of comparison. I silence every voice that tries to steal my praise. I choose to believe your truth. I am deeply blessed. Let your protection rise like a holy fire around me. Your favor chains after me. Favor upon my loved ones. Favor upon my church. In the name of Jesus, we claim victory. We declare healing and restoration by the stripe of Jesus. We thank you for undeserved grace. We ask for your covering by the precious blood of Jesus. We welcome the Holy Spirit to guide, to teach, to shield us. For He is the kingdom, power, and glory forever and ever. In Jesus' name, amen, amen, amen. Alam nyo, there's power in declaration. I remember when I was in the Bible school, favorite ko yan eh. Kailangan mo, i-declare mo. Magbibigay ka ng thanksgiving sa Panginoon. Amen? Sige po.